Nanindigan si Pablo laban sa mga mapanlinlang na tao na ito, hindi lamang dito sa isla ng Creta. Pinabulaanan din niya ang mga mapanlinlang na katuruan nito sa Galacia. Walang kinikilalang kautusan o batas ang mga suwail at huwad na guro na inilalarawan ni Pablo dito. Sila mismo ang batas at walang pananagutan kanino man. Basahin po natin ang kasunod na talata para po malaman natin ang payo o bilin ni Pablo kay Tito tungkol sa mga ganitong sitwasyon na hinaharap ng iglesia. Basahin po natin ang verse 11. Dapat patigilin ang kanilang mga bibig sapagkat ginugulo nila ang buong sambahayan sa pagtuturo nila ng mga bagay na hindi nararapat dahil sa masamang pakinabang. Dapat patigilin ang kanilang mga bibig. Ito po ang payo at nararapat na tugon ng isang mananampalataya kay Jesus na ibinigay ni Pablo dito kay Tito tungkol sa mga taong mapanlinlang na nagkakalat ng maling katuruan. Bilang mga mananampalataya, kailangan po nating ipagtanggol ang pananampalataya. Dapat po tayong manindigan laban sa mga taong mapanlinlang, sa mga taong nagtuturo ng kasinungalingan. Ito po ang buod o punto na binibigyan ng diin dito ni Pablo sa talatang ito. Dapat patigilin ang kanilang mga bibig o ang manindigan tayo laban sa mga manlilinlang, ang pagtatanggol sa pananampalataya. Basahin po natin muli ang verse 11 upang mabigyan naman tayo ng karagdagan na linaw sa mga gawain o modus at ang nagiging bunga nito sa mga taong kanilang nalilinlang. Basahin po natin muli ang verse 11. Dapat patigilin ang kanilang mga bibig sapagkat ginugulo nila ang buong sambahayan sa pagtuturo nila ng mga bagay na hindi nararapat dahil sa masamang pakinabang. At dahil sa kanilang kasakiman, dala ng kanilang maling katuruan, ang kadumihan nila sa kanilang pag-iisip ay nagmamantya na rin po sa puso at isipan ng mga taong kanilang nililinlang. Ang mapanira at maling katuruan na ito na kanila ikinakalat ay ang siyang nagdudulot ng alitan at kaguluhan sa buong sambahayan. Sinisira nila ang pagkakaisa ng iglesia, ang patotoo ng mga mananampalataya sa kanilang komunidad. At sa huli, sinisira nito ang pangalan ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. Ang mga huwad na gurong ito ay walang alinlangan, kaakit-akit at mapanghikayat. Ang tinuturo nila ay pagbabaluktot sa katotohanan para linlangin ang mga taong wala pang masyadong kaalaman sa tapat na salita na ayon sa turo o mga tamang katuruan na ayon sa salita ng ating Diyos. Gayunpaman, kung magsasagawa po tayo ng mas malapit at mas maingat na pagsusuri, makikita natin ang kanilang mapanira at mapanlinlang na katuruan, ang nakakamatay na sakit, ang kanilang nakakamatay na doktrina. Makikita din po natin dito sa talatang ating pinag-aralan ang kahalagahan ng pagpili at pagtatalaga ng mga kwalipikadong pastor na makadiyos sa pag-uugali at may malalim na kaalaman sa tapat na salita na ayon sa turo sa salita ng ating Diyos upang ipagtanggol niya ang pananampalataya at manindigan laban sa mapanlinlang. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay muling nagpapasalamat sa pagkakataon at pribileyo na ibinigay niyo po sa amin na mapag-aralan namin muli ang kalooban niyo para sa amin sa inyong salita. Hiling po namin sa panalangin na sa tulong ng banal na Espiritu ang mga katotohanan na aming natutunan ay aming magamit sa aming pang-araw-araw na buhay. Na kami po bilang mga mananampalataya ay magkaroon ng malalim na kaalaman sa iyong salita upang magkaroon kami ng kakayanan na ipagtanggol ang pananampalataya at manindigan laban sa mga taong mapanlinlang, manindigan laban sa mga taong nagdudulot ng alitan
Ito po ang aming panalangin sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mga katanungan para sa ating talakayan. Ano po ba ang punto na binibigyan diin ni Pablo dito sa huling seksyon ng Kabanata 1 sa liham niya kay Tito? Ang payo ni Pablo kay Tito ay dapat patigilin ang kanilang mga bibig o dapat manindigan laban sa mga huwad na guro at sa kanilang maling katuruan. Ang pagtatanggol sa pananampalataya. Ito po ang punto na binibigyan din dito ni Pablo dito sa huling seksyon ng chapter 1. Paano po ba inilarawan ni Pablo sa verse 10 ang mga huwad na guro? Inilarawan ni Pablo ang mga huwad na guro sa verse 10 bilang mga suwail, mapagsalita na walang kabuluhan, at mga mandaraya. Ano po ba ang pinapahayag ni Pablo sa verse 11 na idinudulot ng mapanira at mapanlilang na katuruan ng mga huwad na guro? Ang mapanira at maling katuruan na ito na kanilang ikinakalat ay ang siyang nagdudulot ng alitan at kaguluhan sa buong sambahayan. Bilang mga mananampalataya, paano po ba natin ipagtatanggol ang pananampalataya sa napakaraming hamon na hinaharap na iglesia sa panahon natin ngayon?